Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang weather update natin ngayong araw ng Friday para sa buong bansa. At silipin din natin ang posibleng bagyo na magmumula sa may timog silangan ng bansa. Habang lumilipas ang araw, mas lumilinaw ang forecast sa papalapit na bagyo. At kung gusto mo lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, easterlies pa rin ang pangunahing sistemang nakaaapekto sa Pilipinas. Ito ang mainit at moisture na hanging nagmumula sa silangan, kaya madalas itong nagdadala ng ulap, alinsangan, at mga pag-ulan o thunderstorm sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya kahit walang malawakang sama ng panahon sa forecast, hindi ibig sabihin na tuloy-tuloy na ang maaraw na kondisyon sa lahat ng lugar. Sa ilalim ng easterlies, karaniwan nating nararanasan ang mainit na simula ng araw, tapos habang tumatagal ay unti-unting nabubuo ang mga ulap at sa ilang lugar ay nauuwi ito sa biglaang pag-ulan o thunderstorm. Para sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Ibig sabihin, sa maraming lugar posible ang medyo maaliwalas na umaga. May mga pagkakataong tirik ang araw at ramdam ang init sa maghapon. Pero habang tumataas ang temperatura at nananatili ang moisture sa hangin, may tsansa pa ring magkaroon ng localized na pag-ulan at thunderstorm. Kapag sinabing isolated rain showers or thunderstorms, hindi ito nangangahulugan na walang dapat bantayan. Ang ibig sabihin lang nito ay hindi sabay-sabay at hindi pantay-pantay ang magiging epekto ng ulan sa bawat lugar. May mga bayan o lungsod na mananatiling tuyo sa loob ng buong araw, habang may iba namang pwedeng tamaan ng biglaang malakas na buhos sa loob lamang ng maikling panahon. Ito ang klase ng panahon na kadalasang mapanlinlang. Maaring paglabas ninyo sa umaga ay maayos ang kalangitan at iisipin ninyong hindi na kailangan ng payong. Pero pagsapit ng tanghali hanggang hapon, lalo na kapag mas uminit ang paligid, mas lumalaki ang tsansang magkaroon ng thunderstorm sa ilang lugar. Kaya sa Metro Manila, kahit hindi naman sinasabing tuloy-tuloy ang ulan, mabuting maging handa pa rin. Sa mga nagko-commute, may pasok, may lakad, o may mga kailangang asikasuhin sa labas, maganda pa ring magdala ng payong o kapote dahil sa ganitong setup, pwedeng mabilis magbago ang panahon. Sa nalalabing bahagi ng bansa, nananatili rin ang posibilidad ng isolated rain showers at thunderstorms. May mga lugar na makakaranas lamang ng panandaliang ambon o mahinang ulan, samantalang may ibang pwedeng tamaan ng mas malalakas na thunderstorm. At kapag severe thunderstorm ang nabuo sa isang particular na lugar, posible ang flash floods or landslides. Kaya kung kayo ay nakatira sa mababang lugar, malapit sa ilog or nasa paanan ng bundok, mabuting mas maging mapagmatsyag lalo na kapag nagsisimula ng dumilim ang ulap at tuloy-tuloy na ang buhos ng ulan. Dahil easterlies ang umiiral, normal din ang mainit at maalinsangang pakiramdam sa maraming bahagi ng bansa. Ito yung klase ng init na hindi lang basta mataas ang temperatura, kundi ramdam din ang bigat ng hangin dahil sa halumigmig. Minsan kahit hindi sobrang taas ng numero sa temperatura, mas mainit pa rin ang pakiramdam ng katawan dahil sa moisture sa paligid. Pagdating naman sa lagay ng hangin at kondisyon ng karagatan, sa buong Luzon at Visayas, inaasahan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa hilagang silangan hanggang silangan. Ang coastal waters naman ay slight to moderate, na may taas ng alon na mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Generally, hindi naman ito indikasyon ng sobrang sama ng lagay ng dagat, pero hindi rin ito dahilan para maging kampante ang mga maliliit na sasakyang pangdagat, lalo na kapag may mga thunderstorm na mabubuo sa malalapit na baybayin. Kaya sa mga mangingisda at sa mga may planong pumalaot, mabuting obserbahan ang lagay ng ulap hangin bago bumiyahe. Sa Mindanao naman, mahina hanggang katamtaman din ang hangin at ito ay magmumula sa hilagang silangan hanggang hilaga. Ang karagatan ay mananatiling slight to moderate na may taas ng alon na mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa unang tingin, hindi ito mukhang mapanganib na kondisyon para sa karamihan ng gawain sa dagat. Ngunit gaya ng madalas nating paalala, ang mga thunderstorm ay pwedeng mabilis makapagpabago ng sitwasyon kahit sa mga lugar na wala namang indikasyon ng malakas na alon sa pangkalahatang forecast. Kung pag-uusapan naman ang temperatura at relative humidity sa nakalipas na 24 na oras na nagtapos 8 o'clock ng gabi kahapon, ang pinakamababang temperatura ay 22.7 degrees Celsius at naitala ito 6 o'clock ng umaga. Samantala, ang pinakamataas na temperatura ay umabot sa 32.5 degrees Celsius alas 3 ng hapon.
Ipinapakita nito na nagsisimula ang araw sa medyo mainit-init na pakiramdam at habang tumatagal ay lalo pang tumitindi ang init hanggang sa kalagitnaan ng hapon. Ang minimum relative humidity naman ay 54% at naitala 2:00 ng hapon, habang ang maximum relative humidity ay 87% 6 o'clock din ng umaga. Ang kombinasyon ng init at halumigmig na ito ang dahilan kung bakit sa maraming lugar ay ramdam ang lagkit sa pakiramdam. Ito ang klase ng panahon na pwedeng makabawas sa ginhawa ng katawan, lalo na para sa mga nagtatrabaho sa labas, mga commuter, mga rider, at sa mga may gawaing nangangailangan ng matagal na pagbilad sa init. Sa umaga pa lang ay may halong init na agad at pagsapit ng hapon ay mas tumitindi ang pakiramdam ng alinsangan. Kahit wala tayong binabanggit na heat index sa ulat, makakatulong pa rin ang simpleng pag-inom ng sapat na tubig, pag-iwas sa sobrang bilad kung kinakailangan, at paghahanda sa posibleng biglaang pag-ulan. Ngayon, dumako tayo sa update tungkol sa posibleng bagyo na maaaring magmula sa timog silangan ng bansa. Ayon sa datos, mas dumadami ang mga member model na nagkakasundo sa posibleng bagyo na lalabas. Mahalaga ang detalyeng ito dahil kapag dumarami ang weather model guidance na nagpapakita ng iisang development, mas tumataas ang posibilidad na may mabuungang sistema. Gayunpaman, dapat malinaw na long-range forecast pa lamang ito. Ibig sabihin, nananatili pa ring uncertain kung ito ay talagang magla-landfall o kung anong eksaktong track ang tatahakin nito. May mga member model na nagsasabing posible itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility at ganoon din ang ipinapakita ng iba pang kilalang weather model tulad ng GFS at European model. Meaning, kapag ang iba't ibang modelo ng forecast ay unti-unting nagkakaroon ng pagkakasundo sa posibleng development, nagiging mas seryoso ang dahilan para tutukan ito. Hindi pa ito nangangahulugang sigurado na ang lahat ng detalye. Hindi pa natin masasabi kung gaano ito kalakas, kung anong mga lugar ang posibleng maapektuhan, o kung tuluyan nga ba itong papasok at lalapit sa kalupaan. Pero ang pagkakatugma ng ipinapakita ng ilang member model at ng iba pang kilalang weather model ay senyales na hindi ito basta dapat isantabi. Habang malayo pa ang forecast period, mas marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw nito. Sa kabuuan, easterlies pa rin ang pangunahing sistemang nakaapekto sa buong bansa kaya asahan ang halo ng init, alinsangan, pagbuo ng ulap at isolated rain showers o thunderstorms sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Pilipinas. Hindi man malawakang tuloy-tuloy ang ulan, posible pa rin ang flash floods or landslides sa mga lugar na tatamaan ng severe thunderstorms. Mahina hanggang katamtaman ang hangin sa Luzon, Visayas at Mindanao at slight to moderate naman ang kondisyon ng mga karagatan pero kailangan pa rin ng pag-iingat lalo na kung may mabubuong thunderstorm sa lokal na area. At higit sa lahat, bantayan natin ang update sa posibleng bagyo mula sa timog silangan ng bansa dahil habang mas dumarami ang mga model na nagkakasundo sa development nito, mas nagiging mahalaga ang tuloy-tuloy na pag-monitor. Marami pang pwedeng magbago, pero sa ngayon, ang pinakamainam ay manatiling updated at maging handa sa mga susunod ulat dito na magmumula dito sa ating channel.